So today, January 31, nauna pa tong shoot natin na to ng January 31 kasi sa January 30. Namili si Daddy Part ng mga ilang kulang namin. Tubig, kung ano ng grocery, mga biskuit, dilata. Ayan, namili. At namili din siya ng mantika. Ayan. So tatlo na lang daw yung natira para sa kanya kasi late na rin kami nakapag-text. So sa susunod, alis si Daddy naman sa mga Almighty products. Okay? So yan. At namili din siya ng frozen. Ayan, frozen. Ayan, so bilisan lang natin kasi magre-repack ako ng yelo at maglilinis ako ng tindahan at magdi-display. January 31, ito yung dumating na parcel sa atin. Ano ba? Bakasyon at lahat. Napaka-in-demand pa rin ito. 15 piraso. 15 pair ang binili natin. Ayan. Ano to? Ayan. Blue. Napakabili niyan sa akin. Alam nyo, ang school supplies dito, hindi natin tigil. Tapos ito, ang next natin. Tingnan natin kung ano to. First time ko magtitinda nito. Kasi nakikita ko to sa trending, sa TikTok. Pero sa Shopee ako bumili. Ayan. Okay. May tatakang company, Wesley. Product ni Wesley. Chicken noodles. Fried, yung mga chichiryang fried noodles. So, good. So, hindi ko na mabilang kung ilang beses tayo in a week nakaka-order. But as much as possible, umu-order tayo every booking. So, twice a week magpa-booking si Ace. So, this January, para sa promo nila na run from January to February, na makakaipon ng points, ang point system ay by box. Makaka-free ka sa corresponding points na gagawa mo, makaka-free ka ng mga ice cream. So, ang na-free ko ay for January, 2 box ng Choco Balls. So, nasa 1,000 mahigit din ang price nun kapag ka nabenta mo siya sa SRP. So, yon ang ating parang pinaka-subsidy. O, diba? Parang it serves as our subsidy. So, naka 43 boxes ako for the month of January. So, meron pang February. Makakailang kaya tayo by February. So, yung ibang mga pinapakita ko, mga deliveries yan ng ating mga agents. So, ito naman yung sa Herns na in-order natin. So, hindi ko pa siya inaayos kasi hinihintay ko nga yung kay Ace. So, same day yan nag-deliver. No. Ang una ang Herns, then next ang Ace. Pero dito sa video, nauna yung Ace ko na ipinakita. So, umorder na tayo kay Herns. Ganyan tayong umorder ng mga tub and gallons. So, kung iisipin nyo talaga, no, grabe yung ice cream na nabibenta natin pagdating sa mga malalaking sizes. This is the weakness of Ace. Wala silang mga ganyan. So, ito, pangalawang order ko na kay Herns. At nakakakuha din ako ng subsidy kay Herns. Kasi kapag ka naka 18,000 pataas, may bracket yun eh. Kapag ka naka 8,000 to 10,000 pataas, so parang it's like 200 peso. So, yun. So, talagang mabilis sa akin ang mga product ng Herns Ice Cream. Kaya hindi ako nagpapawala hanggat maaari talaga. And ayan, ang dami nating deliveries. So, isang literal yung delivery natin sa kanila tuwing magdi-deliver sila ay isang chest freezer. So, meron akong natira talaga doon pa ng konti sa ating nakadisplay sa labas. Kaya lang, hindi na ako nagpapaubos. So, maisingit ko nga pala, si Mami Par kasi ay nag-rejuvenating. So, I'm going to share to you guys yung link niyan kung po pwede dito kasi TikTok. Kasi according to Ma'am Glenda, yung CEO ng Brilliant Essentials, ay ang legit lang daw talaga yung mga nasa TikTok. Pero ang alam ko, may legit din siya Shopee. But I'm not going to compromise kasi may napipeke. So, yung seller, yung pinagbilan ko sa TikTok ang i-share ko sa inyo. So, nag-rejuvenating tayo kasi syempre, I think it's about time, no? Once in a while na magbalik alindog naman tayo, ganda-gandahan naman tayo. Actually, this morning, today's January 20, sabi ng kapitbahay ko nung binibili siya ng mantika, Mami, ang ganda mo today. Okay, Nice, sana lagi kang ganyan. Ang ganda-ganda mo. Sabi niya, well, maganda ka naman talaga, but syempre, sana lagi kang ganyan. Yeah, di ba, Taray? So, improving. And, I'm going to share one important product along the video at para pwede nyo ring i-check out. So, napakaganda ng magiging topic natin for today's video and I hope na you stick with me. So anyway, this is very important, no? So, I know everybody could relate and if ever na hindi pa natatapos yung inyong compliance with Bureau of Fire dyan sa inyong lugar, so me too, no? Ito yung proseso ngayon kasi nagkaroon ng biglaang changes when it comes to compliance sa renewal ng Bureau of Fire kasi online na siya ginagawa. So you have to
register online sa link na ibibigay nila or sa website, and then you have to make your own account. And then, you have to apply for renewal, and you need to wait for the Bureau of Fire officers to tag you. So, ang kagandahan lang naman dito, they give us a contact number para every time na we need to follow up na we already on queuing sa application, kasi dami nilang ilan yung magko-comply, di ba? Tsaka buong Pilipinas yung gumagamit ng system. So at least nakapila na, nasa queuing na. So ang kagandahan naman sa kanila na dito sa amin, napaka-attentive, sumasagot talaga sa mga tanong. So that is what I'm very proud of sa mga Bureau of Fire dito sa amin sa Pandi. Then after that, yung process within the application or doon sa account mo is once na matag ka na, you are going to fill up something there about yung usual na information about your business, and then they're going to assess it. Actually, there is also a thing there na you need to upload your assessment bill and your previous certificate ng Bureau of Fire. Then, after that, i-assess nila. You have to wait na makita doon sa iyong establishment, kasi mag-a-appear na yon doon sa doon sa account na ginawa mo. So, once in a while, you need to log in for you to check if ano na yung progress ng application. Then, once na magkaroon ng assessment, you don't have to do anything pa. You need to wait more for your payment. So, once na for payment ka na, you need to wait again. So, once in a while, you need to contact them. So, then, after that, you need pa to wait because it is still ongoing application. Hindi pa yun complete. So, you need to wait after na ma-pay mo, kasi nandun na rin yung option na i-redirect ka sa Maya. Sa Maya ang payment niya. After that, you are now queuing again. Nakaabang ka again for the inspection. So, dito yung process namin, ganito. So, for the inspection, may further inspection pa. They, from the Bureau of Fire na mga officers pupunta dito to inspect your business, your physical store. So, dalawa yung nangyaring inspection dito kasi ako yung nag-aasikaso nung sa landlord, dahil ako po ang nag-aasikaso ng aming mga business permits dito, kahit kay Butika. But syempre si Butika kasi, tinulungan naman niya ako when it comes to our landlord's registration online, ginawa ng account. So, ako lang yung nag-iistima at nag-further check kung ano pa yung mga compliance na kailangan. Kasi yun na yung last na kailangan namin to complete the whole process of compliance for renewal 2026 of business permit. Although, they already give us a business permit, yun na lang yung huli, yung fire. So, yun ang kagandahan dito, pwedeng follow up ang fire. Then, after that, dalawang beses yung nagkaroon ng inspection. The first one is for the establishment kasi for the landlord. Ang landlord namin is hindi na siya kailangan magkaroon pa ng fire extinguisher kasi ang compliance niya ay kaming mga renter. We did that already, okay na, kasi yan yung kauna-unahan munang ginawa ko bago talaga ako nagpunta ng munisipyo. I refill my fire extinguisher as I've said to my previous video na inano ko yan, pinarefillan ko kasi nagamit. Then, yung kay Butika naman, nirefillan din kasi that how it goes the process. So, I explained a little bit para hindi tayo So, kung maalala nyo, nagsabi ako sa inyo about doon sa batas. So, there's no such thing as word refill unless yung fire extinguisher ay talagang nagamit or nabawasan. One-time use lang yan. Kapag yan ay nagamit at hindi naubos, still it needs to be refilled. So, yung batas na gumagana kasi is talaga namang walang basta-bastang expiration as long as the fire extinguisher is in good condition, both the laman and the physical appearance niya at yung kanyang tank na hindi pa expire yung manufacturing date. So, iba po, may manufacturing date din po kasi yung mismong tank. Nakikita po yan, naka-emboss po yan sa mga tangke natin. There's no such thing as refill as long as it is in good condition. Nare-refill lang kasi kapag ka nagamit. Pero kung hindi nagamit, they called it recondition. So, iyon yung batas na nire-require to recondition. And that is also the instruction they given to those businesses ng mga fire extinguishers. Follow the rules of the businesses ng ganyang mga fire extinguisher. They just follow the rules or what the BFP instruction. Recondition. Check.
check the physical and yung laman. So, still gagastos din pa rin. Kasi kasama doon sa pagre-recondition ng mga businesses sa mga fire extinguisher natin, even if it's still good, kasama na to make sure na yung chemical na nasa fire extinguisher natin is ma-sure na iyan ay talagang hindi papalya kapag ka sakaling in case of emergency na magamit. So kaya para yung doubt na masigurado, they refill it again. Although hindi naman minsan talaga kailangang i-refill. Okay? So, nagets po ba yung thoughts? There's no such thing as refill if hindi naman expired ang fire extinguisher. Nangyayari lang na marerefillan kasi kung nagamit ang fire extinguisher. Even may natira yan, they need to refill it. No? Aalisin yung natira, re-refillan. Kapag ka naman hindi nagamit at na may indication ng expiration date, the expiration dates is not literally indicate that the chemical or the fire extinguisher as a whole is expired. It is just expiration for the recondition or for the further checking inspection given or done by both the fire department and the business of fire extinguisher. So, nagets po ba? So, kaya same yung pangyayari na gagastos ka pa rin. Hindi ka din basta makakatipid. Kasi nga, dun sa batas na gumagana. Ngayon, according to BFP boys here sa amin, for you to make sure that these businesses don't lie to you, don't cheat on you, all you have to do is to use the fire extinguisher. Pasingawin. So, nagulat ako. Sabi nila, okay lang naman yon. So, gamitin nyo, pag-practicean nyo para ma-master nyo kung paano gamitin ng fire extinguisher in case of emergency. Lang sa ganun din. Dadalhin nyo doon, hindi nyo naman nagamit, may laman pa. Hindi naman kayo makakasama doon sa loob ng laboratory nila if talagang pinalitan nila yung chemical na nasa loob. Kung talagang bago. Kung talagang nag-undergo talaga ng as in recondition in a whole. Kasi ganun din magbabayad kayo. Kaya, to make sure, pasingawin nyo, gamitin nyo, pag-practicean nyo, bago nyo dalhin, then, doon gagana yung salitang marerefillan siya. At the same time, ay marere-condition, masusulit yung bayad. Wherein may point naman talaga ang mga taga-BFP. So, kaya, yon yung aking sa susunod na gagawin. Na if hindi namin nagamit yung fire extinguisher, still gagastos din kami for recondition, gamitin na lang namin, no? Saidin na lang namin, pasingawin na lang namin. So, maybe I'm going to conduct a practice of more of on practice ng paggamit ng fire extinguisher. So, yon para maliwanag sa atin, no? Kasi syempre, ayokong mamimislead ko din kayo. I need to tell you this, so para hindi tayo pare-pare syunga-syunga na baka mamaya yung emotions natin masyadong mataas and then we keep insisting the law, no? Lalo naman ako, no? I always depend on the law. So, dapat lawful yung nangyayari, di ba? Na compliance. So, in-explain ko lang ng further sa inyo para hindi kayo malito kasi ayoko maging daan ng misleading information. Although tama naman yung sinabi ko. But, di ba sa previous video ko, sinabi ko na I still need further check and further information about it and then I'm going to share to you. So, after that, all in all, doon sa applications online, so, they will send you that you are completed with the application kasi ang pinaka-final nun yung pagbabayad. But it doesn't end there talaga literally kasi kailangan mo yung certificate. Until now, walang lumalabas dun sa certificate doon sa anywhere man dun sa loob ng website or dun sa account ko. Ang alam ko is kailangan pa ng magkaroon ng final decision when it comes to the inspection na ginawa nila. So, nagkaroon ng dalawang inspection dito. One is sa aming landlord and pangalawa yung sa akin, no? And Butika also. Kasi si Butika gumawa naman ng sariling account yan. So, iba naman yung inspection kasi din sa kanya. So, dahil ako yung medyo nag-aasikaso ng mga permits, at ako talaga yung nag-aasikaso literal ng mga permits. So, syempre, isa ako sa nag-aasikaso nung completion ng compliance ng landlord namin when it comes sa inspection kay Bureau of Fire. Kasi bayad na kami no? Ang hinihintay na lang is yung kung nag-comply kami doon sa kung merong ibinigay sa aming list of further compliance namin. Like, for example, yung nung nagkaroon nga ng inspection 2 beses at magkaibang mga officer, same lang naman din yung naging result ng kanilang inspection. Dito kasi sa unit ko, 'di ba? Medyo malaki 'to.
at ito ay serve as one unit na lang dahil nagkaroon to ng pagkaroon ng renovation para maging isa. So, meaning, itong tindahan namin, mas marami ang magiging compliance. Kasi, unang-una, yung when it comes to wiring, bawal talaga yung mga octopus wirings. So, ibig sabihin yung sala-salabat. So, some of the things kasi dito, medyo a little bit na misinterpret ng mga taga-bureau. So, I explained it na yung mga wirings na iba dyan ay hindi naman nakasaksak at di gumagana, hindi lang natanggal. Kasi nga, nakakatamad namin sa magtanggal. Dahil yung aming dating lumang mga CCTV na nandun pa sa dating store namin ay in-install dito ni Daddy Park. However, nagkaroon ng problema when it comes sa ano ba yun? Basta yung parang sa pinaka ganun, parang player ng DVD. Yon. So, kaya hindi namin napagana. Actually, bumili pa nga kami ng TV, kasi nga akala namin wala kami magiging problema. At up until now, hindi nagagamit yung TV na yan. Binili namin yan, magto 2 years na. Okay, so, we depend when it comes sa CCTV, yung mga nabibili sa online, wherein you can check it through your mobile phone, di ba? Then, so maglilinis-linis kami, and then isa sa mga napansin din nila is they thought na napakarami naming extension, wherein kung naalala nyo, nababanggit ko sa mga previous vlogs ko, lalo na nung nag-review ako ng ating 3-door chiller na Sanden. Now, we learned our mistakes, no? Kasi sa bagay kasi hindi mo naman malalaman yung mali kung hindi mo ma-experience din. Kasi kahit doon sa dati naming tinirhan bago kami nalipat dito, marami na kaming nasirang gamit, and we really wonder why, na iniingatan ko naman. Biruin nyo, 4 na electric kettle, isang microwave oven, isang printer na brother, and then alam ko may nasira ba akong ref? Parang wala naman. Nung dito na may nasirang chest freezer, no? Na hindi ko alam kung anong chest freezer yon. So, kasi ang gusto kasi ni BFP, magsaksa kami directly sa outlet ng establishment. The problem is kasi brown out, yung power surge, pag nagkaroon ng power surge or nag-on and off yung ating electricity. So, syempre nagkakaroon ng surge doon sa kapag biglang mag-on, biglang daloy nung So, nagkakaroon ng power shock. Tendency na sisira ang appliances. So, we cannot afford anymore to lose valuable appliance dito sa store kasi masisira talaga yung operations. Talagang maaabala kami. So, that is why Daddy Park nag-invest talaga kami sa mga anti-electric shock, mga outlet or mga saksakan, mga socket. So, talagang it really worth thousands of pesos. So, mula noon wala na kaming nasisirang appliance. So, sobrang ingat na ingat kami. And I explained to BFP officers na I said, we cannot compromise our appliances, sir. We cannot do what you want. Although I know that it's your instruction. Kasi mas alam namin yung nangyayari doon sa appliance namin kasi hindi lang naman yan dito sa establishment na to. Even doon sa aming dating tinitirhan, marami kaming nasirang gamit. So, we cannot afford to lose another one or another 2 dahil talagang lalo na ako itong aking Sanden cooler napakamahal ng presyo niyan. We cannot afford to buy another one kapag nasira yan, nagka-problema. So I explained the use of the looks like extension to them, na iyon ay protection, parang AVR, di ba? Sa mga computer, sa mga PC natin na hindi natin sinasaksak direct ang ating mga PC sa outlet. May pinagdadaanan pa yan na AVR. Yung parang ganito, guys. So, ayun, ganun. Para just in case na mawala ng kuryente, hindi agad direkta sa appliances. So, ganun yung in-explain ko. And so, I told them everything about it and then said, okay, kung ganun pa man, ay ilagay na lang ng maayos, i-install ng maayos, if possible, naka-mount sa pader. And then, they also want na matanggal yung mga ibang hindi masyadong kailangan ng mga extension wires and socket and outlet, so on and so forth. And so I said, okay po. So kapag ka naman alam ko na may point at talagang para sa requirements, sumusunod naman kami, sabi ko nga sa inyo sa batas ako susunod. So kaya unti-unti ay nagtatanggal na kami ng mga anik-anik dito. This past few days, Daddy Park trying to learn how to do the required setup of BFP. Kasi syempre, magkakaroon ng follow-up inspection to check if nag-comply kami doon sa list of requirements that we have to do
upon their inspection, okay, or nung nag-inspect sila. So then yun yung goal natin ngayon. So today, ano ba naman yun, January 30, si Daddy Part, yung ibang mga nagpamili niya, dala-dala niya inuwi sa bahay, hindi iniwan dito sa store. But this one, so ang requirements ay unang-una nga dun sa inspection requirements namin, unang-una tanggalin yung mga octopus wires. Iayos yung myth tingnan at nakamount sa pader. Pangalawa is magkaroon ng smoke detector. So, battery operated lang naman yun. At sabi nila, mura lang naman sa online yun. At i-install sa ceiling. Also, Botica required it. No? And then, make sure that yung fire extinguisher is easy to access just in case na kung saan yung pwedeng pagmulan ng sunog. And then, signage for no smoking inside the establishment. So, kaya para dun sa mga nagsisinde na naninigarilyo, sabi nila, hindi alam naman namin na it's a business, na syempre, people are lighting their cigarette there, but iwasan na dito sa loob ng establishment gawin yon. And so, put a signage na visible na there's no smoking sa establishment. And then, next, ang last is, eto, we need to install, ni-required lang naman kami ng isa. Si Botica din ni-required. Ni-required kami ng emergency light. Actually guys, matagal ko nang gustong magkaroon ng emergency light. Kasi nga, isa sa problem din dito, kapag biglang nawawala ng kuryente, lalo na kung umuulan or gabi na, so syempre, nakakatakot, di ba? Lalo na kung may bumibili pa, baka biglang madukutan ka dahil madilim. So, they require us emergency light, at least one. So, ang use kasi ng emergency light, once na magkaroon ng power off, this is automatically will on, no? So, bumili si Daddy ng dalawa. It costs around 800 peso each. So, binili niya to sa Wilcon, sa Santa Maria. So, kaya, ayan, Akari ang kanyang napili. So, this is not so big na usually nakikita natin sa mga commercial buildings, yung mga companies or schools. So, sabi ni Daddy Park kasi, since sari-sari store lang naman tayo, so this is enough. No, 800 din ang presyo. Hello. Okay, so let's unbox it and I'll show you. So, if may makikita ako sa online at hindi kayo makaka-access basta-basta ng hardware, then I am going to put the link in this video sa description para maka-order kayo sa Shopee. So, maghahanap ako ng legit. So, eto siya. Ganito yung itsura niya. Eto yan. So, i-install to dito sa ano namin para pagka biglang nawala ng kuryente, may ilaw kami. So, this is one of the struggles din kasi ng mga tindahan na kapag biglang nawala ng kuryente and then may mga customers ka, maghahanap ka ng kandila or ano, so iniiwasan kasi yung sunog. Kaya nire-required ng BFP kasi yung sunog ang iniiwasan na baka mag-cause pa yung mga kandikandila, mga gase-gasera. So, emergency light can help you to lighten up to light up the area. So, yon. Bumili tayo ng dalawa. Bumili si Daddy Park ng dalawa. Kasi I explained also to Daddy Park. Wala kasi si Daddy Park dito pag nagkakaroon ng inspection. Yon. Dalawa ang ating binili. So, hindi natatapos yung gasto sa business permit. Yung compliance. So, smoke detector, ganyan. So, imagine niyo guys, kung gaano yung gastos, no? Tapos, syempre, di ba, it's really too unfair. Dami-dami dito. May mga ano pa nga dito. May mga bakery. So, they should know that. Mas delikado yung mga ganong klase ng businesses kasi talagang they use fire every day. All we have to do is to comply. So, kaya si Daddy Pat nyo unti-unti. Nakiusap naman ako doon sa BFP na hindi yung agad-agad magagawa kasi syempre busy din kami and syempre gagastos din kami lalo na sa mga emergency lights and when it comes to wirings, if we need ba to hire pa talaga ng electrician, yung professional electrician, no, that will cost around 15 to 20,000. So, kaya sabi nila, hindi naman po nagmamadali, no? As long as you're trying to comply, wala pong problema sa amin. Siguro naman, hindi naman yan aabot ng hanggang next year, magkakaroon na ulit ng renewal. Hindi na aabutan ng another year for renewal. So, maayos na. So, sabi ko, hindi naman po siya. Siyempre talaga po, huwag lang sobrang nagmamadali at unti-unti. So, kaya naman kami, siguro, before 1 month after the inspection, makaka-comply na kami. Kasi, ang last na gagawin is, kukontakin ko sila for the second schedule of inspection if we comply or if we follow the list that they requiring us to do para ma-issuehan kami ng certificate for renewal of fire
So let's have a quick shout out, guys. So Gucci ko, bakit dito sa amin sa barangay lang naman magkuha ng permit pag maliit lang naman paninda? So again, according to the law, anyone that is doing business, you should comply, you should pay taxes, and you should have the permit. So inaalaw kung sa local government, inaalaw na barangay lang kayo, but again, the barangay is different policy and law when it comes to municipality. And I think the municipality is a general rules yan. Also, when it comes to national law ng ini-implement ng BIR. So, hindi si BIR ang gumagawa ng batas. Ang gumagawa ng batas ay ating mga legislative. However, that is only implemented by the agencies of government like the BIR. We cannot, sorry to say Gucci ko, but we cannot insist this reason. So, wag pong ma-hurt ha, kasi that is the reality. I'm just saying the fact, and it depends always in the law. So, this is not to tell you guys na ano kayo. So, technically, hindi ka naman illegal kung kahit at least may barangay business permit. However, yung compliance nga when it comes to municipality and national. Okay? So, naintindihan na, I don't like a sensitive people here ha. Gucci ko. Just saying lang. Okay? Marites Giliera, thank you po ma'am. May napulot na naman po akong aral at idea. Ellen Pilar, yehey, may upload na si Mami, always watching po Mami Park, love you, thanks for sharing. Actually, I have a lot of save video na na-shoot ko this past few days. However, hindi kasi ako medyo nasa-satisfied kapag yung creation ko ay medyo mahaba and then ang daming paligoy-ligoy and napakahirap yung ang dami kong tinatanggal ng mga unnecessary video. So kaya, sa totoo lang, napupuyat din ako when it comes to vlogging. May times na nag-vlog ako, inabot ko ng alas 2, alas 3, but hindi ko naman in-upload. Kasi nga, when I check it, nire-review ko kasi muna yan eh. Even we say it a raw video, syempre, inaalis din natin yung, like for example, marami akong salitang, and then, in the middle of my shoot, na-blanko ako, ganyan. So, na-mental block, parang ika nga, no? So, kaya hindi ko ina-upload basta-basta. So, but it doesn't mean naman na talagang intentionally ay ayokong mag-vlog. There is always a reason. Then, syempre, gusto ko din magpahinga. Pangalaw, and then another reason is, kapag kami kaka-upload lang tayong video, hindi ako basta-basta nag-upload ng video. Kasi nga, syempre, we have to consider din yung kung may manonood pa ba. Kasi most of the time, yung ating mga ina-upload na video ay for information, for learning, for our lesson. So, syempre, as much as possible, ayokong natatabunan palagi ng mga video na hindi naman informative yung i-upload kong susunod. Yun yung isa din sa mga reason kung bakit mas inano ko na hindi yung upload ng upload. Kasi, mahaba ang mga videos natin. And, I want as much as possible na marami siyang ma-reach in a way na maraming matuto. At ayokong matabunan siya ng basta na lang nag-vlog tayo. So, thank you kasi si Ma'am Ellen Pilar ang isa sa always awaiting viewer natin, subscriber sa mga uploaded natin, no? So, thank you very much everyone. Sobra akong napaka-consistent ni Ma'am Ellen Pilar. Ricky Anuevo, shout out Mami Park. So, si Sir Ricky Anuevo is watching from Saudi Arabia and he is OFW. Okay? So, shout out to you, Sir Ricky. It's been a long time. Arlene Gonzalez, good eve, Mami Park. Katatapos lang mag-renew ng permit today. 8,535 ang nabayaran namin. Hi, ang hina ng sales namin ngayon. Diyan, kaloka. Okay? Buti nga po kayo, 8.5 lang eh. Ako, kung susumahin ko all in all, meron pang upcoming. Nakita nyo naman, di ba, may compliance pa with the BFP kasi may mga nire-require pa ng mga kung ano-ano dito sa store. So, I think, aabot kami ng 14 to 15,000. Imagine that. Pero kasi yung compliance naman sa BFP dun sa inspection, yung mga list, is hindi naman yung laging taon-taon. So, syempre, matagal din bago, so kung ma-deteriorate, masira, yung mga i-install natin. So, that's when the time lang na mare-require tayo ulit. So, syempre, kapag ka nasira, even wala pang inspection, gagawin natin is replace, di ba? So, parang magkukusa na tayo, ganun. But anyway, it's totally fine. Ang importante ay nakakomply at we have peace of mind pagdating sa operation ng ating negosyo kasi hindi na tayo mag-iisip na hindi tayo permitted, di ba? Hindi tayo bayad, ganyan. Nancy Uila, good evening, Mami Park. Tama po kayo, dapat mag-survey yung mga LGU. Arlene Fernandez, hi, Mami Park. Okay, so that's all for today. And thank you very much. And I do hope everybody get an information. And kung in case na sa inyo itong mangyari, then you have the idea na, di ba? And syempre, isa ito sa, this is also part of our journey. So, I'm sharing it to you para makarelate din kayo, ganyan.
This is Mami Park and this is Team Park nagsasabing tindera is my proud career fighting. Bye!